Hello guys, good morning. For today's video guys ay pupunta tayo sa Balot Tondo kung saan yung bagsakan ng mga daing o mga dried fish, at meron tayong interview na isang negosyante na kung saan ay 20 years na niyang negosyo ito. So walang iba kundi yung mother ng partner ko, si Honey Grace. Hintayin lang natin siya guys. Interview. Dito natin malalaman kung paano siya pumili ng quality na dried fish na kaya siya patuloy na tinatangkilik at pinagkakatiwalaan ng kanyang mga customers. Guys, almost 20 years na. Imagine that. Let's go! Let's go guys! Abangan nyo kami. Bye! Ilang taon na kayong nagtitinda ng daing? 2 taon na. Kumusta naman po yung ano ba yung mga sikreto natin? Bakit hanggang nagtagal yung negosyo niya ng daing? Ganda kasi yung si daing. Kasi pag nakapamili ka na, bago po siya, tagal bago ka mamili ulit. Kasi bago, isa sa magpinda ka ng isa kasing daing luto, kailangan na ipaubos mo agad. So, mas pinili ko yung daing. Kasi mas madali siyang mas madali din siya i-dispose. Madali i-dispose, pero ay siyempre, hindi mo naman maiwasan yung mga utang, pero okay naman kasi mga nagbabayad. And then, ang gusto ko lang, kasi pag naibalot ko siya, pwede akong hindi maglako, pwede akong dyan lang siya. So, hindi siya agad, kumbaga, hindi siya napapanis, agad-agad. Yes, o ganun. Naranasan ko rin magtinda ng gawa ng lumpiang ubod, ng sariwa, malumpia, then mga salad-salad. Ang salad okay lang, pero ang lumpiang sariwa na ubod, hindi mo mapaubos. Kailangan sa araw-araw na ipaubos. Then, nung medyo nagkaroon ako ng puhunan, nagdaing na lang ako para hindi ganun na araw-araw talaga. Daing kasi weekly lang sa bagay, hindi naman lang so ibig sabihin po may pautang din kayo? Weekly. Weekly naman yung bayad? Oo, pero hindi naman lahat gusto umutang. Hindi pa, kasi pag ganyan ng panindang inuutang naman talaga hindi mo maiwasan sa pero pag ang presyohan niya is utang, syempre iba ang presyo ng cash, iba ang presyo ng pautang o same lang? Minsan mayroong tumatawad pag cash, pero kasi may presyo siya doon sa pagbalot ko, may presyo na yun. And then yung nagka-cash, yun, doon lang nagbibawas kami pag kinakash. Binabawas, halimbawa 60 siya, and then ilis mo yung 10, kung i-cash niya, ganun. 10 or 5 pesos, ganun. Kasi may presyo siya eh. Oo. Kaya, pag alam na kahit utangin nila, yun na yung price. Hindi mo nakapatungan. Doon ka na lang, mag-discount ko na lang sa cash, sa nagka-cash. So ilang beses po kayo namamalengke o namimili sa daingan na sa Balot Tondo? Dati pagka ubos, kasi 1 week pinapautang ko, ubos na yun. 2 beses ako sa isang buwan mamimili, kasi medyo malapit lang din pati noon. Nakakasakay lang akong van sa Cavite kasi nasa Dalipan lang ang bilian. Ngayon medyo dinadamihan akong bili kasi kailangan medyo damihan mo naman talaga para hindi ka pamimili ng pamimili kasi malayo na eh. Oo, tsaka para hindi rin sa less. Yan. Danggit yan. Magkano? 950 ang kilo neto. Nandito tayo sa may Balot Tondo. So nandito lahat ng bagsakan ng mga daing tsaka mga dried fish. So may interviewin tayo ng negosyante na si Nanay Josie. Yan. Ito po yung binili ni ate, 2 danggit.
From Pangasinan. Ano ang pangalan ng store niyo kuya? Kasabara yun. Yan, Casabar. Ayun. Nandito tayo sa Casabar Dried Fish. Yun o. Live tayo kuya. Guys, dito kayo bumili. Ayun. May discount tayo dito. Ayan o. Ano? Ito. Mga bultuhan na bilihan. Pagkabultuhan, yan, may discount. Ganda. Ito ay from Cebu. Ito lang from Pangasinan. From Cebu din, Pangasinan. This one is from Bicol. From Bicol. From Palawan, Talagang Bukid. Tapos Lore. Kaya guys, mga bago yung mga nila dito. Yeah, wow, may pasampol. Pasampol. Tingnan, sarap. Isang kagat. Ulam lahat. Oh. Ito yung okay, so. Crunchy. Crunchy siya, sarap. Walang alat, diba? Walang alat, sakto lang timpla. Dito, murang-mura lang po yan dito. Basta marunong kang tumawad. Maganda rito. Nandito po talaga yung bagsakan lahat sa Balot Tondo, from Palawan, Tawi-Tawi, Pangasinan, Leyte, Tacloban, Cebu. So dito po lahat ang bagsakan. Ito guys, labahita ang tawag nito. Labahita. Maganda yung pinamati kasi ng samsam. Bagong-bago. Ito, mura lang yan o. Yes po, galing po ito ng Palawan. So, Halo-halo po. yes. Merong Opo, halo-halo. Pangasinan, merong Cebu. May Cebu, may Pangasinan, may Palawan, may Zamboanga. Depende po kung paano kayo pipili. Merong maalat, merong hindi rin po maalat. Nasa inyo po yun, nasa pagpili nyo po. Pilima. So, nandito kami sa may Balot Tondo, kung saan dito ang pasakan ng bilihan ng mga dahil ng mga tulo. Punulit. Yan. Magkano kilo niyan tuyo, Nay? Ano to, tamban, kaya 120. Ah, okay, tamban. Kasi Tamban ba? Tapos ito na yung iba yung presyo. Iba pala ang tamban sa Tawinis, no? Ah, iba-iba. Ito. Anong klaseng ano to? Galunggong yan, magkano? Ah, ito. Tuyo na galunggong. Ito, tawilis. Yan, tawilis to. Ito ba tawid? Ito naman, Silinas daw. Nilabagsakan. Ito, yung building na yan, storage yan ng mga dried fish lahat yun. Pati yung isa. Yan. Dito lang yan sa gilid ng Tondo Hospital. Anong store nyo, te? Lilac Store. Ah, Lilac Store, dried fish. Oh guys, madaling kausap si ate ha. Dito kayo bumili ha. Ano pangalan mo, te? Mean, okay. Si ate Mean. 3.5 Hindi yan dos-dos na lang tuloy kung... Kasi Sisibayad mo sa 17. Hindi, 16.5 lang ano ko dyan. Kasi, Kasi may kahon pa. oh, Lalipis siya. Ito guys, oh. Yan yung magandang itsura. Labahita. Ito yung masarap sa gulay na ano. Gulay, no? Ginataan. Kahit saan, ipansahod mo, pitong kaya lang yung pakit-ito. Hello guys, so nandito tayo sa bahay ni Nanay Josie. So galing tayo ng Balot Tondo. So doon tayo namili ng bultuhan ng mga dahon tsaka dried fish. So dito, after niya mamili sa Balot Tondo, ang ginagawa niyang packaging ganito. Nakapack na siya. So halimbawa itong bisugo, bali ang bintahan niya is 115. So, ang costing mo dito sa isang ilang grams or halimbawa itong bisugo. Sa isang kilo, paano yung costing Halimbawa, natin? pinipresyohan ko siya. And then, inaano ko siya kung halimbawa lang 70 ang per
guhit. So ito, isa't kalahating guhit is 100. Okay, 100. Oo, kasi inaano ko sa 70 ang per 100 grams. Okay. So, halimbawa sa 1 kilong bisogo, magkano naman yung estimated na kikitain natin ba? Magkano yung puhunan, then yung magiging kita? Kasi nag-iiba-iba ang presyo, and then kung minsan nagiging 400 plus, pero ang pinapasok ko ng 700. Kasi kahit sa market dito sa Kadiwa, dito sa amin sa Cavite, madalas na 700 ang bisugo. Okay. So, medyo ano talaga yun. Para- Tsaka magandang klase ito eh, bisogo. Maano yan, hindi mahal talaga ito kahit sa Kadiwa. Depende rin kasi sa isda yun. Depende. Ano yun yung puset. Ang puset, kasi pag na-dry, ang 1 kilo sa dry is 4 kilo sa basa. Okay. So, napakamahal ng value niya pag ano mo sa kilo, sa isang kilo sa dry. Umabot ng 1,000. Diba? Ganon din sa mga ganito. Hindi naman siya totally na umabot ng 4 na kilo, isang kilo sa dry at sa bisugo. Pero, pagdating ng dry siya, iba na yung timbang niya, mahal na, mataas siya. So, bilang negosyante ng almost 20 years na nagdadaing. So, ano yung ma-advise mo sa mga gustong mag-negosyo ng katulad ng ganyan, dried fish, at saka sa nagtitinda na rin ng ganyan ngayon? Kasi sa akin, pinapa-utang minsan yung iba. Pero hindi naman lahat gustong umutang. Ngayon, siguro kung magpapautang kayo, hinabaan nyo naman pasensya nyo. Yan ang isa sa katangian ng isang negosyante, no? Yung mahaba talaga yung pasensya. Hinabaan nyo na lang yung pasensya nyo. Pero hindi naman totally lahat ng makakatagpo ko talaga. Okay, so kasama talaga yan sa negosyo. Kasama yun sa negosyo, yung ganyan, hindi ka babayaran. Okay. So, baka may gusto po kayong pasalamatan sa mga customer natin. Marami akong customer na pinapasalamatan kasi una man, doon yung mga customer ko na kahit na pwede silang umutang, hindi nila inautang, kinakash nila. And then, ang nagustuhan ko pa sa mga ko kasi pumunta sila dito sa bahay para magbayad. O anong ginawa. Solid na customer talaga yun, no? Ay, oo. Hindi lang yung 10 years siguro. Baka sabihin mo mga 20 years ko ng mga customer yung mga ganun. Ayun, nagpupunta talaga sa bahay para lang magbayad. Pero dito sa bahay, wala akong dinidisplay. Oo. Ano lang kasi yung diskarte kasi ni nanay is lako lang talaga siya. Repack niya dito, then ilalako niya. Dated ko na kung saan sa mga kakilala. Tapos yung mga loyal customer niya is hinahatid din dito yung bayan. Yan. Pag yan sila, pag kumukuha sila, kung saan naman sila pupunta sa bahay. So, para magbayad. Yan, maganda. Mahirap po ba bilang isang negosyante o masaya? Mahirap na masaya. Nandun na rin lahat eh. Nandun yung konsumisyon din sa iba. Meron din ganun eh. Hindi So, pare-pareho eh. Ayun. So guys, ganun talaga negosyante kasama sa buhay yan. Yung mahirap, na masaya. Pero, yun lang. Basta kikita tayo, di happy-happy. Pili lang yung mga ganun klase. Siguro talagang gawain na lang yung mga manluloko. No? Okay. Okay guys, support Josie's dried fish. At sa mga gustong magnegosyo ng ganito, punta lang kayo o kaya message kayo sa akin kung anong magiging advice ko rin sa inyo. Then, yun lang po. Please like and share. Alam kong nagustuhan niyo itong video na to. And follow. Bye-bye!